We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 13 days to go mga kapatid, Christmas na! Umagang kay ganda mga ka-faith, tara mag-devotion muna tayo upang ang ating araw ay gumanda, ang buhay ay sumaya dahil si Jesus ay ating kasama. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Ang simoy ng hangin sa atin nagsasabing ang diwa ng Pasko'y narito na. Masdan mo ang paligid, nagbabagong bihis, nababakas mo sa muka ng tao ang tuwa. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod, tanging araw na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Sa isip ng isang musmos, Pasko ay simple lamang. Ito'y bagong damit at laruan. Ngunit ligaya'y mas higit sa pusong may pag-ibig. Ito ang diwa ng Pasko, hatid ni Kristo. Pasko, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod, tanging araw na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y sala, kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Ang simoy ng hangin sa atin nagsasabing ang diwa ng Pasko'y narito na. Ramdam na ramdam ko ang espiritu ng Kapaskuhan sa uwiting ito. Ready na po ba kayo? Nakapamili na ba kayo ng pangregalo? Nakapamili na ba ng pang-gift ang lahat? Napakarami nating kaabalahan sa panahong ito. Naghahanda sa pagdatal o tinatawag nating Advent Season. Napakarami nating programang ipinapatupad sa panahong ito. Mula sa paggagayak sa physical na anyo ng ating church o ng ating mga tahanan, mga decoration, mga spiritual activities gaya ng simbang gabi at mga fellowship and parties. At sa ating bansa nga, ang Christmas season ay pagpasok pa lang ng months, nandiyan na si Jose Marichan, nagpapasimula na ang maraming paghahanda at magagarang dekorasyon sa bahay at kalye ay ating natutunghayan. Puto bumbum at bibingka, kaliwat ka ng party, ang pinakahihintay, ang pinakamahalaga at pinakamasayang pagdiriwang sa bansa sa lahat ng holidays na meron tayo sa isang buong taon. This is the Christmas. It's all about
for the Filipino people. Ganyan natin sinaselebrate ang Kapaskuhan. Pero sa ating mga mananampalataya, we know that Christmas is all about the birth of our Savior, Lord Jesus Christ. Christmas is all about God's love to humankind by sending His one and only begotten Son. Subalit ang tanong, paano ba natin lubos na nauunawaan at isinasabuhay ang tunay na kahulugan at diwa ng Kapaskuhan? Sa ating pong devotion ngayon mga kapatid, muli po nating balikan ang simple at payak na unang Pasko. Sa John chapter 1 verse 14, ang sabi doon, "The Word became human and made His home among us." Si Jose kasama ng kanyang asawang si Maria ay kinakailangang pumunta sa Judea upang magpatala doon at sa bayan ng Bethlehem inabutang ng panganganak si Maria. Ayon sa kwento, sila ay naghanap ng silid sa bahay panulian, subalit walang bakanting silid para sa kanila. May ganito po ba kayong karanasan o alam na kwento na hindi tinanggap dahil walang lugar para sa kanila? O di kaya pasyenteng ayaw tanggapin sapagkat walang pang down payment sa hospital. Sa Pabella Hospital, kapag wala nang available na silid, maging emergency room ay wala na ring lugar, minsan ay sa corridor na lang ng hospital, ipinapanganak ng ina ang kanyang sanggol. Isang abang kalagayan ng tao na naranasan din ng ating Panginoong Hesus. Siya na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ay hindi pinanganak sa isang magara at magandang palasyo o isang eksklusibong ospital. Bagkos, ang inoffer lamang sa kanya ay ang bakanting lugar na sabsaban ng mga hayop. Ang kanyang unang mga naging bisita, hindi mga hari o presidente ng bansa, bagkos mga pastol ng kambing at tupa. Just like an ordinary people who suffer poverty and hardship in life. Lahat ng ito ay naranasan din ng Panginoong Hesus, simula pa lang sa kanyang pagsilang. Ang Pasko ay patungkol sa salita na naging tao at nakipamuhay sa mga tao. Inabot niya ang kalagayan ng isang ordinaryong tao. Ang Pasko ay patungkol sa salita na naging tao at nakipamuhay sa mga tao. Inabot ang kalagayan ng isang ordinaryong taong kagaya mo at kagaya ko. Pangalawa po, ang Pasko ay patungkol sa kagalakang hatid ng Panginoon sa lahat ng tao. Sa Luke chapter 2 verse 10, "I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people." Ang hatid ng Pasko ay kagalakan, lalo na sa mga bata. Bakit nga ba hindi? Sila ang unang may maraming natatanggap na aginaldo ngayong Pasko. Sa ating pong nakakatanda, did you still remember noong kayo ay mga bata? At kung gaano tayo ka-excited pag December kasi maraming Christmas party at marami tayong gifts na matatanggap. Subalit ngayong tayo ay matanda na may gulang na, ang dulot ng Pasko sa atin, buod sa kagalakan, ay maraming kaabalahan, maraming stress sapagkat maraming dapat gawin, paghahanda at maraming dapat pagkagastusan. Kung paano ibabudget ang sweldo o bonus na natanggap, tapos malulungkot ka kasi isang linggo lang wala na yung bonus mo. Kasama na rin yung pressure na nakasanayan nating mga Pinoy na kapag Pasko at bagong taon, dapat meron kang bagong gamit. Meron kang bagong gamit sa bahay, puno ng grocery ang iyong kitchen. Kaya naman kapag wala ka ng lahat ng iyon, imbis na kagalakan, stress at kalungkutan ang hatid sa iyo ng Pasko. Sapagkat ito nga yung ino-offer ng mundo. Ang Pasko ay isa ng materialismo. Mga magulang at mga kapatid, ang simple at payak na unang Pasko, puno ng kapayapaan at kagalakan. Wala ka mang fruit salad, queso de bola o ano pa mang masarap na pagkain sa iyong hapag. Wala ka mang bagong damit o bagong sapatos o bagong cellphone. Ang mahalaga, meron kang peace and joy sa iyong puso, kapiling ng iyong mga mahal sa buhay. Wala kang kaaway o kasamaan ng loob. Kung meron man, sana ang Pasko, ngayong Pasko ay matuto kang magbigay ng pagpapatawad o ikaw naman ang magpakababa gaya ng ating Panginoon. Ngayong Pasko, kung meron mang dahilan kung bakit hindi mo magawang magdiwang ng mayroong kagalakan at kapayapaan, kapatid, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyan sa Panginoon. Itaas mo yan sa Panginoon. Christmas is about God's gift of joy na nais niyang maranasan ng bawat isa sa atin.
yung joy na nakakahawa, sapagkat nais niyang ibahagi din natin ito sa iba. Ang joy na ito ay hindi kagaya ng joy, kagalakan na pansamantalang ibinibigay ng mundong ito. Magsisimula ito kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Gustong-gusto ko po yung huling stanza ng aking inawit kanina na ang sabi ay ganito: Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y salat, kung si Kristo'y hindi pa rin dito nananahan. Mga kapatid, Jesus is the reason for the season. Ang pinakamahalagang regalo ang ating tinanggap. Higit sa kahit gaanong kamahal na regalo na iyong ma-receive, the greatest gift of all ay ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinahayag noong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, ngayong panahon ng Kapaskuhan, siguraduhin natin si Kristo ang nananahan sa ating puso, sa ating buhay, hindi ang mga bagay na makamundo, hindi ang mga bagay na material. Ang Pasko ay hindi Pasko kung ang iyong puso ay salat at kung si Kristo ay hindi dito nananahan. Amen. Tayo'y manalangin, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw ang dahilan ng aming pagdiriwang. Ikaw ang dahilan ng aming selebrasyon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Minsan pa sa dakilang handog na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Dahilan sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, na siyang dahilan ng aming pagdiriwang. Lord, sa tuwinang aalalahanin namin ang mahalagang season na ito, nawa patuloy din po kami ma-remind kung paano kakabuti sa amin at kung paano mo ipinamalas ang iyong pag-ibig sa amin at kung paano po kami tutugon, magre-respond sa greatest gift na ito na iyong pong ibinigay sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na wag ma-focus ang aming puso at isipan sa mga bagay na material na ini-offer ng mundong ito, lalo higit sa mga panahong ito, Panginoon. Higit sa material na bagay, Panginoon, tulungan mo kami na maihanda ang aming mga puso, ang aming mga buhay, at kami po ay mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko po ang inyong pong patuloy na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, ang inyong pong patuloy na pag-iingat. Kung meron man mga kapatid, Panginoon, na sa panahon ng Kapaskuhan, sa panahong ito, Panginoon, ay patuloy na nakakaranas ng matinding pagsubok, ng kalungkutan, at anumang trahedyang pinagdaraanan sa kanilang buhay, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na yumakap at mag-comfort sa kanila. Ipaalala mo, Panginoon, na kailanman sa mga anak mong patuloy na nagtitiwala sa iyo, hindi mo po sila iiwan, hindi mo po sila pababayaan. At loobin mo, Panginoon, na anumang kalagayan, anumang sitwasyon namin sa aming mga buhay, patuloy na matagpuan po namin yung kagalakan at kapayapaan na dinudulot, Panginoon, ng Christmas season na ito. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa mga blessing na natatanggap namin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpapala at kapudihan sa aming mga buhay. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat po mga ka-faith. Nawa po ay muli kayo napagpala ng salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan sa araw na ito. Pansamantala, ito na po ang ating huling Tuesday devotion for this year. Magkikita-kita uli po tayo next January 2024, syempre. Pero magkakaroon muna tayo ng season break ng ating Jesus ay Kasama morning devotion dahil syempre po, meron po tayong simbang gabi worship service. So, inaasahan po namin na makakasama pa rin po namin kayo. God bless you mga ka-faith. Thank you so much for joining and worshiping with us. Salamat po sa inyong pagsama sa amin every morning. Have a blessed and joyful Christmas to all. Ako pong muli ang inyong Tuesday devotional reader, Deaconess Sharon, na laging nagsasabing, every gising is a blessing. Bye! Merry Christmas and Happy New Year to all!